Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Lunes. Hulikam, 12 anyos na batang nagtangkang hanapin ang laruan ng kaibigan na nahulog sa ilog, nalunod. Negosyante, sugatan ng pukpukin ng bote sa ulo ng kanyang kapitbahay. Panibagong malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo nakaamba bukas. Magkano kaya? At mga nagagandahang pasyalan sa La Union, ating dayuhin. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Opisyal nang idineklara ng Pag-asa ang pagtatapos ng amihan season. Ayon sa Pag-asa, hudyat na rin ang pagsisimula ng tag-init dahil sa umiiral na easterlies. Kahit mainit at maalinsangan, hindi pa rin inaalis ang tsansa ng localized thunderstorms, kaya ugaliin ang pagdadala ng payong. Base naman sa datos ng Metro Weather, sa Luzon, asahan ang mahinang pag-ulan ngayong hapon sa Benguet at Ilocos Sur. May mahinang ulan din sa Visayas at Mindanao. Panibagong mega oil price hike na nasa 9 pesos hanggang 18 pesos kada litro. Nakaambang ipatupad bukas, March 24. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, isang araw bago ang mega oil price increase ay sinasamantala na ng mga motorista na pakargahan ng petrolyo ang kani-kanilang mga sasakyan. Tuloy ang pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Sa ikatlong linggo ng mega oil price hike, aabot sa 16 hanggang 18 pesos per liter ang taas presyo sa diesel at 9 to 11 pesos kada litro ang gasolina. Suma total, aabot na sa 120 hanggang 125 pesos ang kada litro ng diesel, habang papalo na sa 90 hanggang 95 pesos ang kada litro ng gasolina. Matinding dagok na raw ito sa sektor ng transportasyon. Ay talagang nahihirapan. Sa kruto namin, mahirapan. Halos doble na nga yung pre. Batid daw ng transport sector na hindi lang Pilipinas ang apektado ng oil price increase na resulta ng kaguluhan sa Middle East. Hiling nila na sana'y matanggap na ang tulong o fuel subsidy na mula sa national government. Hanggang ngayon wala pa nga yung yun na inaantay nga namin kung meron para makatulong din. Ayon sa One Pangasinan Transport Federation, naisumiti na sa LTFRB ang lahat ng pangalan ng jeepney driver at operator na kwalipikadong makatanggap ng fuel subsidy. Sa ngayon kasi, karamihan kasi naka-lodge para sa operator. This time, may mga drivers na talagang directly yung drivers ang information na kukunin namin at sinasabit din namin, sinasabay yung pangalan ng kanilang mga operator. At the same time, yung plate number at license number ng driver. Sana raw lahat ng driver ay makatanggap ng fuel subsidy. Sa ngayon, hinihintay na lang nilang schedule ng pag-release ng subsidiya. Chris, update naman sa mga gasoline station dito sa Mangaldan, Pangasinan. Sa ngayon, normal pang sitwasyon sa ilang gasolinahan, hindi pa ganun kahaba yung pila ng mga sasakyan nagpapakarga ng petrolyo. Samantala, Chris, ang panawagan naman ng One Pangasinan Transport Federation, bagamat sila ay may fuel subsidy na anytime may i-release ng national government, umaasa sila na sana i-consider din ng national government ang implementasyon ng fare increase. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. 3-term school calendar aprobado na ng Economy Development Council. Ang detalye sa report ni CJ Turida. Aprobado na ang pagpapatupad ng school calendar na may 3 term kapalit ng kasalukuyang sistema na may 4 quarters. Sa ilalim nito, magiging first term ang Hunyo hanggang Setyembre. Second term naman mula Setyembre hanggang Disyembre at third term mula Enero hanggang Marso. Mula sa 196 na school days, magiging 201 ang araw ng pasok sa 3-term school calendar. Ang Economy Development Council na pinangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nag-aproba ng bagong school calendar.
Pinaghahandaan na raw ng mga school authority ang 3-term school calendar kahit wala pa silang natatanggap na panuntunan. Medyo magkakatalo lang daw sa adjustment ng number of school days at kailangan pang sumailalim sa orientation ang mga guro para maihanda ang school calendar. Here at West Central, we are ready to implement that by quarters kasi ang maganda, especially sa Dagupan City, ay nalulubog sa baha. Maraming suspensions. Kung ang ilang guro at learners ang tatanungin, mas gugustuhin pa rin daw nila ang 4-term school calendar. Mahihirapan po ang mga parehas po, teachers and at the same time mga learners po, na makakope up po doon sa dapat po nilang matutunan po sa kanilang pag-aaral. Mas naisihan po ako sa mga ginagawa po namin. Parang mas madami pa pong matututunan kung hanggang 4th grading po. Layo ng bagong sistema na paikliin ang learning time ng mga estudyante para makaiwas na rin sa pagsuspende ng klase dulot ng masamang panahon at ilang selebrasyon. Inaasahan din makatutulong ito sa professional development ng mga guro. CJ Torida, One North, Central Luzon. Nalunod ang 12 anyos na lalaking nagtangkang hanapin ang laruan ng kaibigan na nahulog sa ilog. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni Jewel Fernandez. Nalunod ang isang lalaking 12 anyos sa ilog sa barangay San Pedro sa Hagonoy, Bulacan. Sa kuha ng CCTV, makikita ang dalawang menor de edad sa gilid ng ilog. Nakakapit ang isa sa konkretong bahagi, habang ang isa ay kumakampay palayo. Ayon sa ama ng biktima, may nagsabi sa kanya na nahulog noon sa ilog ang laruan ng kaibigan ng kanyang anak. Sinubukan daw ng anak na hanapin ang laruan, pero siya'y napalayo at lumubog. Nagtangka ang isang kaibigan niya na sagipin siya pero hindi nagtagumpay. Kinabukasan na nakita ng rescuers ang labi ng biktima. Sa Bukawi, Bulacan, hulikam ang isang lalaking lumapit sa nakaparadang tricycle sa harap ng isang kapilya. Umupo at tumambay siya sa tricycle bago umalis. Pagbalik, may dala na siyang container. Pumasok siya sa loob ng sidecar at isinalin sa container ang gasolina mula sa tangke ng tricycle. Sabi ng may-ari ng tricycle, hindi niya na nireport sa pulisya o barangay ang pagnanakaw. Pero hiningi niya ang kopya ng CCTV at ipinost online para daw magsilbing babala sa ibang motorista. Jewel Fernandez, One North, Central Luzon. Bumisita sa Pangasinan si DPWH Secretary Vince Dizon at personal niyang ininspeksyon ang ilan sa mga ongoing projects sa probinsya ngayong araw. Kabilang ang Lingayen Bypass Road Project na sinimulan na gawin noong 2018. 88% ng tapos ang proyekto. Sa oras na matapos ang proyekto ay mababawasan ang travel time mula sa Lingayen patungo sa Binmaley ng hanggang sa 15 minuto. Inaasang makikinabang dito ang nasa 18,000 na motorista na araw-araw bumibiyahe. Dumiretso rin si Dizon sa Aplaya Floodgate na makatutulong na maiwasan ang pagbaha sa mga mabababang lugar sa coastal barangay ng Lingayen at Binmaley. Binisita at ininspeksyon din ni Dizon ang San Juan Hanging Bridge sa bayan ng Agno na nasira sa pagtama ng bagyong Dante at Emong noong July 2025. Inaasang maisasaayos na ang tulay sa madaling panahon. Nakapaloob na umano sa regional budget proposal ang budget allocation para rito. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Arestado ang isang SK Kagawad matapos mahulihan ng iligal na droga sa Bypass Operation Autoridad sa Barangay Kalipahan, Talavera, Nueva Ecija noong Huwebes. Ayon sa otoridad, ang sospek ay isang 22 anyos at residente ng Barangay Dinarayat. Kabilang umano siya sa listahan ng mga high-value individual ng PNP at matagal nang binabantayan ng Drug Enforcement Unit ng Talavera Police Station. Nakuha sa operasyon ng 4 na plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 1 gramo at nagkakahalaga ng mahigit sa 6,000 pesos. Nabawi rin sa sospek ang 500 pisong marked money. Ang sospek ay nakapiit ngayon sa Talavera Police Station
at naharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Wala pang pahayag ang sospek. Mga truck at iba pang heavy vehicles hindi muna pinapadaan sa Arellano Street, Dagupan City. Narito ang report. Pansamantalang hindi pinapapasok ang mga truck at iba pang malalaking sasakyan sa Arellano Street sa Dagupan City. Bunsod ito ng patuloy na road construction sa lugar. Kasalukuyang sinisimento ang isang linya ng kalsada at para hindi masyadong magkaroon ng traffic build-up at mapabilis ang konstruksyon, bawal muna sa kalsada ang mga malalaki at mabibigat na sasakyan. Ang mga malalaki at mabibigat na sasakyan na galing sa Bunuan area na papasok sa Arellano, dadaan sa alternatibong ruta. Advice po namin na pumasok na lang po kayo dito sa may Devenencia Road at palabas doon sa may mag-U-turn kayo, palabas sa MBI o kaya diretso po ng Lukaw. Yung mga manggagaling ng Lingayen Binmaloy area na papuntang Bunuan area, pwede naman daw pumasok sa Devenencia Highway Extension. Pero kung galing sa Lingayen Binmaloy area papuntang downtown, diretso na lang sa Lukaw, Tapwak o via NBI. Araw-araw dumadaan sa Arellano si Tatay Bobit. Sinusundo ang mga anak sa isang universidad doon. Malaking harang daw sa daan ang mga truck kaya tama lang daw ang abiso ng poso. Abala sila, ang lalaki ng truck eh. Kaya dapat lang talaga na bawalan muna sila. Habang hindi pa naayos yung makakatulong din sila maibsan yung traffic. Samantala, mas lalo pang bumaba ang volume ng sasakyan na pumapasok sa downtown Dagupan dahil sa patuloy na pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo. 30% hanggang 40% daw ang ibinaba ng mga sasakyan na pumapasok sa lungsod. Tuwing hindi naman rush hour, pero pag rush hour, yun nga, lumalabas sila. Pag hindi rush hour, ginagarayan na lang muna nila. Tapos lalabas na lang sila ulit pag peak hour na naman. CJ Torida, One North, Central Luzon. Ilang LGU sa Pampanga naghatid ng libreng sakay dahil sa transport strike ngayong araw. Sudan sa report. Maluwag ang daloy ng trapiko sa iba't ibang lansangan sa Pampanga ngayong araw kasabay ng isinagawang nationwide transport strike. Kapansin-pansin ang kakulangan ng mga pampasaherong sasakyan. Dahil dito, maraming commuter ang naapektuhan, kabilang ang mga estudyante at manggagawa na papasok sana sa paaralan at trabaho. Bilang tugon, ilang LGU ang nagpatupad ng libreng sakay upang matulungan ang mga apektadong individual. Sa City of San Fernando, simula 6:30 ng umaga, nag-deploy ng mga sasakyan na bumiyahe sa mga pangunahing ruta. Layo nitong masiguro ang tuloy-tuloy na biyahe ng mga residente at manggagawa sa kabila ng tigil pasada. Naglaan din ng LGU ng karagdagang sasakyan bilang buffer units upang matugunan ang dami ng pasaherong nangangailangan na masasakyan. Naghandog din ng libreng sakay ang mga tauhan ng Lubao Municipal Police Station para sa mga stranded na commuter kasabay ng transport strike. Hindi rin nag-atubiling tumulong ang mga tauhan ng Pampanga Police Provincial Office sa pamamagitan ng libreng sakay sa iba't ibang munisipyo sa lalawigan. Layo ng inisyatibo na matulungan ang mga mamamayan, lalo na ang mga apektado ng kakulangan ng transportasyon upang makapagpatuloy sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Joel Fernandez, One North, Central Luzon. Pangasinan PPO nagsimula ng mag-deploy ng mga pulis na magbabantay sa mga simbahan. Ang detalye sa report. Sa March 29 pa itataas sa heightened alert ang status ng pulisya kasabay ng pagsisimula ng Oplan Sumvac o Oplan Summer Vacation. Pero ngayon pa lang, sinimula ng mag-deploy ng mga pulis sa mga simbahan at pilgrimage sites sa Pangasinan. Nagsimula na kasing mag-ikot ang mga deboto para sa kanilang visita iglesia. Sa Mangaldan, Pangasinan, araw-araw iniikutan ng pulisya ang mga simbahan para matiyak ang kaligtasan ng mga mananampalataya. Safety and security po ng mga pilgrims at yung mga nagta-travel, kailangan po talaga na yung pagbisita iglesia nila, ganun, pag-travel nila, yung safety po number one. Ganun. Sa Kalasyaw, Pangasinan, bukod sa Saints Peter and Paul Parish Church na dinarayo ng mga deboto, ay pinupuntahan din ng Señor Divino Tesoro Shrine. Siyempre po, para po makapagsisi po ng kasalanan, ganun po. At saka, siyempre po, kailangan po nating mamanata kay Lord po. Sobrang importante po. Parang inalay ng Diyos para sa atin yung buhay niya. Kasabay ng inaasahang dagsa ng mga deboto sa mga simbahan at pilgrimage site, ang patuloy na panawagan ng otoridad na maging maingat at alerto para makaiwas sa pag-atake ng mga kawatan ngayong Kwaresma. Hanggat maaari, iwasan na rin ang pagsusuot ng mga mamahaling alahas na takaw pansin sa mga kawatan.
Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Extra emotional ang isang kasalan sa Marilao, Bulacan. Ang bride kasi determinadong maglakad patungo sa kanyang minamahal sa kabila ng kanyang kondisyon. Stroke survivor ang bride na si Irish Pepito. Kwento ni News Cooper Carlo Miranda na siya ring coordinator at host ng event, inilaban ni Irish ang bawat hakbang sa renewal of vows nilang mag-asawa sa kanilang 25th anniversary. Pinush ni Irish ang kasal dahil hindi raw naging maganda ang experience noong unang kasal nila dahil sa masamang panahon. Hirit ng ilang netizens, inspiring ang video lalo na sa mga PWD na nangangarap ding ikasal. May 1 million views na ang video online. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Sugatan ng isang negosyante matapos na pukpukin ng bote sa ulo ng kanyang kapitbahay sa Mangaldan, Pangasinan. Tutukan sa report. Sugatan ng isang tindero ng isda matapos pukpukin ng bote sa ulo ng kanyang kapitbahay sa Barangay Embarcadero, Mangaldan, Pangasinan kagabi. Dinala sa ospital ang 32 anyos na biktima matapos magtamo ng malaking sugat sa ulo at kamay. Tumakas naman ang suspect matapos ang krimen. Agad naman rumisponde ang mga otoridad matapos magsumbong ang biyanan ng biktima. Sabi nila pinupok dito sa ulo. Duguan yung ulo niya, pagkatapos yung kamay niya maraming sugat. Pero ang pagkaalam ko doon, pagpukpok, siguro sisegundahan niya, ano naman, nasaksakin. Inarang niya ng kamay niya, kaya masak yung kamay niya. Ayon sa biyanan ng biktima, may dati na raw alitan ang dalawa. Nagsimula raw ito nang maingayan daw ang biktima sa pagpapaandar ng motorsiklo ng anak ng suspect. Maingay yung motor, nagising ng mga bata, kaya pinagsabihan siya. Yun doon sila nag-umpisa na nagkaroon ng alitan. Nanawagan ang biyanan ng biktima na sumuko na ang suspect at harapin ang reklamo laban sa kanya. Tinungo ng GMA Regional TV ang bahay ng suspect kaninang umaga pero walang tao roon noong mga oras na iyon. Pakita siya para makapag-usap-usap, para malutas na yung problemang yan. Patuloy na sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng suspect. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North Central Luzon. Umakyat na sa 116 hanggang 120 pesos ang kada litro ng diesel sa bayan ng Kasiguran sa Aurora. Halos 100 pesos naman ang kada litro sa presyo ng gasolina. Ayon sa ilang may-ari ng gasolinahan sa lugar, limitado na lang ang kanilang supply ng langis. Posibleng tumaas pa raw ang presyo ng produktong petrolyo sa mga susunod na linggo dahil sa nagpapatuloy na krisis sa gitnang silangan. Samantala, pinaghahandaan na ng Ilocos Sur Tourism Office ang dagsa ng mga turista sa Semana Santa. Narito ang report. Pinaghahandaan ng Heritage Province of Ilocos Sur ang pagdagsa ng turista ngayong Holy Week. Ayon sa pamunuan ng Provincial Tourism Office, dinarayo ang mga pilgrimage sites sa lalawigan tuwing Semana Santa. We always expect na talagang maraming turista for Holy Week and before Holy Week kasi alam naman po natin na ang province of Ilocos Sur sa Vigan City, meron tayong ginagawa every Holy Week na yung procession, which is other provinces from other regions, pumupunta talaga to experience the procession. Maliban sa mga simbahan, siniguro din ng Tourism Office na maayos at ligtas na puntahan ng iba't ibang tourist destination sa Ilocos Sur. Nakahanda umanong umalalay ang tourism offices sa bawat bayan. Ngunit may paalala sila sa mga may plano ng mag-book ng kanilang tutuluyan. Sa mga turista na mag-engage sa mga online booking, especially ngayon, please be mindful po sana before tayo gumawa ng final booking.
as much as possible, let's contact po the accommodation to verify kung talaga bang sila yung nandun sa picture. Mas mainam din daw na magplano ng mas maaga upang makatipid lalo pat patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Pinabulaan na naman ng Land Transportation Office ang kumakalat na impormasyon online kaugnay sa umano'y taas singil sa pagpaparehistro ng sasakyan. Ayon sa LTO, peke ang mga post sa social media na nagsasabing nagtaas sila ng singil ng halos 100%. Red flag yan. Hinihikayat ng LTO ang publiko na huwag maniwala at huwag magkalat ng mga maling impormasyon. Para sa mga opisyal na anunsyo, magpunta lamang sa official website at social media pages ng LTO. Bago ang BSKE 2026, ipinaalala ng Commission on Elections ang bagong pamantayan sa termino ng mga elected barangay at sangguniang kabataan officials. Ayon sa COMELEC, sa ilalim ng Republic Act 12232, ang mga elected barangay officials at sangguniang kabataan ay maglilingkod na ng 4 na taon. Sa mga opisyal ng barangay, hindi hihigit sa 3 sunod na termino sa parehong posisyon. Habang sa mga opisyal ng SK, 1 term lamang sila sa parehong posisyon. Nilinaw din ng komisyon na ang mga kasalukuyang opisyal ng barangay na nasa 3 sunod na termino ay hindi na maaaring tumakbo sa parehong posisyon sa BSKE 2026. Samantala, sa mga incumbent SK officials naman na nais pang tumakbo sa susunod na eleksyon sa parehong posisyon ay pwede pa raw kumandidato basta pasok sa age requirement. Para sa SK, although 1 term na lang siya, pero mag-a-apply lang ito para doon sa mga mapoproclaim comes November 2, 2026 barangay and SK election. Now, for barangay officials naman, siyempre patuloy ho yung pag-monitor natin kung nakailang term na sila. Mga nagagandahang hardin at beach park, patok na pasyalan sa La Union. Ating pasyalan sa report. Mga kapuso, nature trip ba ang hanap nyo? Tara na't bumiyahe sa probinsya ng La Union. Mapapawaw ka sa charming nature park sa bayan ng Agoo. Ito ang Lakay Ago Nature Park. Talagang mapapag-go ka rito dahil sa picturesque garden setting, tahimik na lugar at preskong hangin. Isama mo pa riyan ang Hobbit-inspired nook. May camping site na offer din sa lugar. At ang pinaka-perfect spot sa lahat ay ang sunset view sa lugar. Kapag nature lover, syempre kaakibat niyan ang mga plantito at plantita. Sa Rosario, La Union, swak na pasyalan ang Westcroft Farm and Garden Center. Mula sa collectible plants gaya ng iba't ibang variety ng bougainvillea at orchids ay dito mo makikita. May magandang overlooking view rin sa lugar na tiyak magugustuhan ng inyong pamilya at kaibigan. At dahil uso ang organic mode of transportation, tara na't lakbayin ang nasa 50 ektaryang lawak ng Bawang Bakawan Ecotourism Park. Tampok rito ang napakahabang boardwalk sa gitna ng malago at naglalakihang bakawan. Maaari kang gumamit ng bangka para mangisda o di kaya panoorin ang mga dumadapong ipon sa mga bakawan. Popular din ang lugar sa scenic view ng dagat. Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.